Magandang araw sa iyo, Sir Paul. Ako si Renan, taga Bulacan, at gusto ko sanang ikwento ang isang karanasan na hanggang ngayon hindi ko malimutan. Nangyari ito taong 2004. Panahong nagsisimula pa lang akong magtrabaho sa Maynila. Simpleng empleyado lang ako sa isang printing press at madalas umaabot ng gabi bago makauwi. Pero sa lahat ng naging late kong pag-uwi, may isang gabi na talagang tumatak sa isip ko at yun ang tinatawag kong last trip. 7:00 na ng gabi nun. Masama ang panahon. Malakas ang ulan at halos lahat ng jeep na dumadaan ay punuan na. Nakasilong ako sa isang waiting shed malapit sa trabaho at halos mawalan na ako ng pag-asa na makauwi kaagad. Ngunit maya-maya, may dumating na jeep na medyo luma ang itsura. Parang hindi na masyadong ginagamit pero may karatula sa harap na last trip, Santa Maria. Eksaktong doon ang uwi ko, kaya agad akong pumara, huminto ang jeep at walang ano-ano'y sumakay. Pagpasok ko pa lang ay kakaibang atmosfera na kaagad ang naramdaman ko sa paligid. Napansin kong 3 lang ang pasahero sa loob. 2 estudyante na nakaupo sa may left side, mga high school siguro base sa mga uniforme nila, at isang babae na nasa dulo ng right side. Ang unang bagay na napansin ko sa babaeng nakaupo sa may right side ay ang mga paa niya. Wala kasi siyang suot na tsinelas at marumi ang kanyang mga paa na para bang naglakad siya ng malayo at sa putikan. Nakayuko lang siya at nakaharap sa kanyang mukha ang mahaba nitong buhok. Wala sa loob ko na umupo ako malapit sa kanya. Sa may pinakadulo naman ng left side, kaya halos magkatapatan lang kami. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba akong naramdaman sa presensya na hindi ko matukoy-tukoy kung ano. Pag-alis naman ng jeep, sumandal ako at napapikit para makaidip kahit saglit. 30 minutes din kasi ang biyahe bago makarating sa may bayan namin. Pero bago ko pa man mapikit ang aking mga mata, ay bigla na lamang nagsalita ang babae. "Bakit ginabi ka?" Tanong niya. Mahina pero malinaw sa pandinig ko. Medyo nagulat at nagtaka ako kasi hindi ko talaga akalaing kakausapin niya ako. Masama kasi ang panahon eh. Wala rin akong payong kaya natagalan ako sa trabaho. Yun na ang huling sagot niya bago siya muling napayuko. Miss, pasensya na pero napansin ko lang. Ba't wala kang suot na tsinelas? May nangyari ba sa'yo? Dahan-dahan niyang iniangat ang mukha niya at doon ko unang nasilayan ang maputi niyang mukha. Hindi ko alam kung namumutla ba siya o talagang maputi lang ang kulay ng kanyang balat. Muntik na kasing may gumahasa sa akin. Sa pagmamadali ko sa pagtakbo, naiwan ko ang tsinelas ko. Ano? Grabe naman. Nireport mo na ba? Hindi. Nung mga oras na iyon, umurong ang dila ko. Hindi ko na alam ang susunod kong sasabihin. Pakiramdam ko rin ay parang lumamig ang hangin sa loob ng jeep. Lumingon ako saglit sa 2 estudyanteng nasa tapat ko at napansin kong nakatingin sila sa amin. Pero parang may kakaiba sa mga ngiti nila. Nagkatinginan pa sila at halatang pinipigilan ang pagtawa. Napailing na lamang ako. Ang nasa isip ko lang noon ay baka pinagtatawanan nila ang babae o baka iniisip nilang magjowa kami. Kaya binaliwala ko na lamang. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isang bumaba ang 2 estudyante sa kanto bago dumiretso ang jeep papunta sa may bayan. Naiwan kami ng babae sa loob. Tahimik lang siya at nakayuko, habang ako naman sa hindi malamang dahilan, hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Pagdating sa bayan, tumigil ang jeep sa may terminal. Kaagad ko namang inayos ang dala kong bag at bumaba. Pero bago ko tuluyang makalabas sa jeep,
Napansin kong hindi pa rin bumababa ang babae. Nakaupo pa rin siya sa may sulok. Napansin kong nanginginig ito at nakayuko. "Miss, hindi ka pa ba bababa?" Medyo nilakasan ko ang boses ko noon para marinig niya. Pero hindi siya kumibo. Kaya lumingon ako sa may driver. "Manong, hindi pa po nakakababa yung kasama ko." Nagtatakang napalingon sa akin yung driver at nagulat ako sa sinagot ng matanda. "Iho, pasensya. Pero kanina pa kita napapansin na parang may kausap ka. Wala ka namang kausap o katabi o kaharap kanina pa. Nakababa na ang 2 estudyante kanina eh. 3 lang naman kayo na pasahero ko." "Ha? Si Miss nandyan pa oh. Anong pinagsasabi mo, iho? Balak mo pa yatang manakot gabing-gabi na. Ay, bumaba ka na nga lang." Nagtaka ko noon sa sinabi ni Manong driver. Kaya muli kong nilingon ang babae sa loob ng jeep. Ngunit nagulat na lamang ako dahil wala siya sa loob. Hindi ko man lang napansin na bumaba o napadaan siya sa harapan ko. Hindi rin siya pwedeng dumaan sa bintana kasi nakasara ito tsaka imposible yun. Parang bula na naglaho ang babae. "Ano na iho? May nakikita ka pa ba dyan sa loob ng jeep ko? Abay baka multo na yan." Para akong binuhusan ng malabig na tubig dahil sa sinabi ni Manong driver. Pakiramdam ko para akong natuyuan ng dugo. Sa sobrang kaba at takot na nararamdaman ko, ay mabilis akong bumaba sa jeep at umalis. Halos hindi ako makatulog ng gabing yon dahil sa mga nangyari. Iniisip ko pa nga noon na baka nababalo na ako, baka sobrang stress na ako, baka sobrang pagod na pagod sa trabaho kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Kinabukasan, sa trabaho, may mga usapan akong narinig mula sa mga kasamahan ko. Meron daw babaeng natagpo ang patay daw sa bayan kagabi. Ang sabi ng mga kasamahan ko, ginahasa raw ang babae at iniwan sa gilid ng kalsada. Wala nang suot na tsinelas. Nang tignan ko ang pahayagan at makita ang larawan ng biktima, ay halos mahulog ang katawan ko sa upuan. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang babaeng kaharap ko nung gabing yun sa jeep. Yung damit na suot niya, yung haba ng mukha niya at maging kulay ng balat niya, siya mismo ang nakausap ko ng gabing yun. Literal na kinlibutan ako noon, nagtaasan ng mga balahibo ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Kinagabihan nga noon sa bahay, nilignat ako, tinangkaso ako. Ilang araw din akong hindi makapag-move on sa pangyayaring yun. Para akong tinabuan ng nerbiyos. Pakiramdam ko nga rin noon ay parang may mga matang palaging nakamasid sa kilos ko kahit wala naman. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan. Pauwi ako nito. Pasakay ng jeep sa may terminal. Nang bigla ay makita ko na naman ang babae. Pero sa pagkakataon na iyon, iba na ang aura niya. Nakangiti na ito. "Salamat sa iyo ha. Ikaw lang ang nagbigay ng oras o pansin sa akin. Salamat, makakatawid na ako." Hindi ko na nagawa pang makapagsalita o marinig pa ang iba niyang sasabihin kasi tumakbo na ako. Tumakbo ko doon sa bahay ng katrabaho ko na malapit lang doon sa may paradahan. Kaako doon muna ako matutulog. Hindi ko na sinabi na ganito ganyan kasi alam kong hindi naman niya ako paniniwalaan. Kinabukasan nga noon, alam niyo ba ang nangyari? Balita na nahuli na raw yung mga gumahasa doon sa babae. At alam niyo ba kung sino pa ang gumahasa dito? Mga estudyante. Kabilang na at kabilang yung 2 estudyanteng nakasabay ko doon sa jeep. Babae at lalaki. Fraternity pala ang may kagagawan. Babae at lalaki pinagsamantalahan yung babae na yun. Parang sa hazing nila, yun ang pagkakaintindi ko. Grabe, mga menor de edad pa pero grabe na akong gumawa ng kabulastugan, ng krimen. Nakakapangilabot.
Kaya rin pala nagpaalam sa akin ng babae dahil nahuli na ang may kasalanan. Mula noon, sinikap ko na talagang hindi gabihin sa pagbiyahe. Pero dahil natatakot pa rin ako at hindi maiwasan, ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng motor. Hindi ko na kinailangan pang mamasahe. At least kahit gabihin ako, wala na akong ibang makakasabay na kaluluwa.